Magandang umaga po mga kailong. Tayo po ay papunta ngayon sa bahay ni Lola Ninita at kasama po natin si Hugong Bihero at si Ewan TV ko. So ngayon po ay magtatanim po tayo ng halaman doon kanila Lola Ninita. Ang itatanim po natin ay mga gulay. Halina po kayo at samahan niyo po kami sa aming pagtatanim. At yun nga po sinisimulan na po natin ang paglilinis dito sa ating pagtataniman. At nakikita nyo rin po si Lola Ninita, hindi po nagpapigil sa amin, natutulong din dahil malakas pa daw po siya at nasisiyahan daw po siya kapag kami gantong ginagawa. Ayan. At yun nga po at kasama natin sa paglilinis dito sa ating pagtataniman ay yung apo po ni Lola Ninita, sila Ate Jen at yung mga kapitbahay ay nandito po para tulungan po tayo. At maging si Lola Ninita po ay hindi po nagpatingin, gusto rin po doon yung tumulong dahil masaya siya dito. Okra at saka pechay. Baka may buto kayo na ampalaya dyan, baka naman. Ano itatanim mo? Kalabasa. Saka? Ampalaya. Ano pa? Ampalayain ka. Wow. Tulong-tulong. Sabihin tayo ng ginto. Pero marami ani yan si Lola. Tatanim tayo ng gulay. Pechay. Kalabasa. Okra. At kung ano-ano pa. Alam niyo po isa sa kagandahan sa lugar na to ay napakadaming puno Ayan may mga puno ng saging, may puno ng remito, ng santol, ng papaya. Napakasarap po dito. Ayan nagwawalis po si Lola Ninita at ang kanyang mga pamangkin, si Ate Jen, ang kanyang apo at yung mga kapitbahay dito po. Ayan. So ito yung inuhukay natin, dito tayo magtatanim. Pero itong inuhukay ni ate, diyan natin na ipupunla yung buto. Tapos harangan na lang yan ni Christian ng ng net, taka nung pinutol niyang mga siit na yan para hindi magulo ng manok. Kasi marami po silang alagang manok din dito. So nilalagyan ng tusok ni Christian. Dito natin ilalagay yung punla, yung buto. Yung maganda nga po yung magtatanim tayo ng sarili nating dito ng gulay. At pwede rin po itong ay benta nila Lola, nila Lolo dito kasi ang mahal ho talaga ng gulay ngayon. Sabi ko na di ka marunong Masakit nga sa kamay Hataw na hataw ka. Hindi ako pwede mahina. Ito walang lakas naman itong isa walang lakas talaga. Speaking of the base Hindi niya, tigpimpianan ko. Ayan, so ayan, tuloy-tuloy. Ano ba yung ginagawa mo? Anong itatanim mo dyan? Samahan. Tatanim ako dito ng Bayad. Alam mo, mas maganda daw magtanim kapag nakanta.
Oh, anong kakantahin mo? Hindi naman ganyan yun. Ay, hindi pa ganun yun. Lolo, husik yun eh. Oh, ando, leron-leron sinta daw. Ba't ganyan na naman yung buo? Sir, ba't naiyak ka, sir? Lolo, says that you? Ganun talaga yun. Ganun talaga yung ano? Boss si Lolo kasi yan, sabi ni Nana, boss. Lola, ikaw nga kumanta ka. Oh, Lola, kanta ka daw, Lola. Nahiya si Lola. Hindi ako marunong kumanta. Kumanta ka hindi. Sarong banggi. Oh, sarong banggi. Kahit isa lang. Hindi ako marunong. Kahit ikaw Dapat daw pati pag nagtatanim, dapat nakasmile. pagka nagtanim ka pala dapat ganyan. Dapat nakagano ka hanggang matapos ang pagtatanim mo. Ay, dapat talaga nakagawa. Hindi, lalo na daw pag itatanim mo mais, dapat daw wag magtanim yung mga bungi. Kasi pag daw bungi yung nagtanim, ay, no, sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ipag daw tatawa kasi ang labas daw, bungal-bungal daw yung So, pag nagtanim ka ng mais, dapat nakaganyan. Paano? Tapos pag nagtanim ka ng mga okra, kamote, dapat nakasmile ka. Hindi, lalaki lang ang tatanim. Bakit? Babae nagtanim, may hiwa daw. May hiwa na ng kamote. Dami niya naman pamahal eh. Huwag na lang tayo magtanim. Umalis. Ano? Dapat babae ang lalaki nagtatanim. Yung unang-unang tanim, dapat daw lalaki naglilihi. Ayun. Wala mo pala. Sabi ni Ma'am Veronica Haka, huwag ka daw kumantat, baka daw umulan. Ha? Inaano ka ba, ma'am? Turan niyo po ano pa aganda dito eh, oh. Mapuno eh. Oh. Ano talaga naganda ng pa, oh. Ang ganda dito ng picture. Ang saya nyo, sabi ni Ma'am Elaine Solano, ayan, dapat lagi tayong ano, masaya. Saya kikay. Paano? O, di ba? Miron Sinta! Nakakamiss yung ano, no, yung sa high school, pag TLE. Oo, ganito kami nun. 85 yung grade mo, magukay ka lang ng lupa. So yan, sinusukatan nila ng kulambo kasi malamok dito. De, joke lang. Diyan natin ilalagay yung ano, diyan po natin ilalagay yung punlang pechay para hindi ano hinang manok at saka ng iba pang insekto. So yan. So diyan nila na ilalagay yan sa may kulambo na yan. Ayan. Maganda na, no? Nalinis na. Handang-handa ng taniman yan. Oh, diba? Nagbebenta na ba binibenta mo? Banana Q. Banana Q? Bili na ng banana Q. Banana Q. Ba't yung banana Q ni ate pulubot? Uy, masarap yan. Maraming ano. Madaming asukal. Parang si ate ng pulubot. Tatlo yung banana Q niya. Oh, sinulan nito. Ayan o. Sarap yan. Pabili daw sabi ni ano, Ate Cheryl. Ate, bili ka. Si Ate Cheryl. Sino si Ate Cheryl Vega? Taga sa atin. Ate Cheryl, bili ka nito. Sinulbon. Ang saya sa inyo ang pangalis sa homesick kaling malaki sa pamilya, Vilma Delmas. No, natatanggal na stress nyo, may hinihintay pa kayong ano, bunga, no? Sariwa pa yung mga gulay na makukuha nyo dito. Pa-shoutout po from USA, Ma'am Aurora Serrano, hello, thank you po. Parang nasa Mindoro lang kayo, ganda ng feed. May saging, ano nga Ate Cheryl?
Napakaganda rito, no? Napakaganda po dito. Maraming puno ng saging, may puno ng santol, papaya, ayan, mayroong manok. Kung gusto magtinola. Oh, basta kayo dyan. Mula na po nila yung ano, no, yung pagpupunla nung ano, pop. Ano yan, pechay? Ganyan ba yung binubudbod? Parang nagpapatoka ng manok. Ganun pala yun. Binubudbud nila. Budbud. Ayan, no, parang ano yan, maliliit na buto lang. Ano. Mamaya na yung ano Sinisimulan na nilang ano. Dito nga lagayan na to, dun to sa... Yung ano, nilalagyan na nila ng kalambu yung Nilagyan po nila ng kalambu yung lupa. para hindi lamukin. De para Hindi kainin ng manok. oh hindi, 'di ba kasi nagkakaykay ang manok. So safe 'yan sa manok. Yung pechay po oo, para malamig pati sa ano. Oh, marami pa na dyan. Gano'n na lang. Oh, tatandaan. Lalagyan ng tusok para ano. Alam. Kumuna tayong dami sa Wait lang, bago kumuha ng daw ng saging, pwede ba natin kainin muna yung saging? Wala pa yung chocolate eh. Nagugutom na ako eh. Ayun o. Parang sarap eh. Wow, nagtatanim sila pero mas gusto ko mag-harvest, Ma'am Evelyn Candelo. Masaya kasi na makikita mo ng halaman mo na unti-unting lumalaki tapos ayun, dinidilig na ni Christian yung ano. Bilis naman tumubo agad. Wala pa. Wala pa. Dinidilig pa lang ni Christian yung ano. Dinidilig niya na yung pinunla na ano, na pechay. So after 1 week, makikita na natin yung resulta, tutubo na yan. Ayan, oh. Basta alagaan lang siya ng mabuti. So ano, tinatanim na po ni Pugong Biyahero yung ano, yung buto ng okra. Ayan. Ayan, so tinatandaan ng ano, no, nilalagay nila ng tusok para pag dinilig, alam din nila. Ayan. Nagtanim ka na, wala na yung stress mo, may ano ka pa, may aanihin ka pa, diba? Ito ilang buwan lang itong mga okra na to, buhay na, diba? Araw-araw mo pa sa pipitas eh. Biglang uunahan yung mga kapitbahay. Ay, mag-merienda muna tayo. Yes. Oh, break time, break time! May merienda na kami eh. Mga kapitbahay! Baka napakaganda po ng ambience dito. Oh. Merienda na tayo. 'Di ba? Yung background mo ay ano rin, mapuno, napakaganda. So ito na mga kapitbahay, tigil muna, merienda muna tayo. Yan, merienda tayo. Ang si Lola, nagme-merienda na po. Ang sarap ng upo ni Lola doon. Oh, wag yung stick pala nung ano, nung banana ko, wag niyo itapon, gagamitin natin dito. Ayan, o, di ba? Pwede pa natin gamitin yung ano, hindi natin gagamitin yung kalat. Magagamit natin pantusok diyan. Ayan o. Alam mo na, isa po sa nakakatuwa dito, ano, nagbabayanihan talaga sila dito. No, kapag ka nakita nilang may tinatrabaho dito, lahat sila nandyan, tumutulong po, ano, isiyan sa mga, kaya masarap bumalik dito eh. Mababait yung mga tao. Oh. Sipag, oh.
Ang saya po nilang kasama dito, no? Napakasaya. Ayan, ang dami na nila naitanim mo. Tapos magtatanim ulit tayo naman ng talong dun sa katabi. Puro to. Lagyan natin ng ng sulat yan. Wala, papakita ko lang sa inyo dito yung ito na po yung naipunla, o yan, no. Ito na yung punla nating pechay. So mga 1 week lang, ayan na, pwede na yan. May tubo na yan. So nilagyan po ng tulos nila, nila Christian at ni Lolo Isko, yung kapatid ni Lola Ninita, no, para hindi siya pasukan ng manok, para maganda yung tubo niya. Tapos ayan, tapos dito natin siya ililipat. Ayan, so dyan natin ililipat yan kapag lumaki na. Tapos dyan din mismo sa pinagpunlaan, dyan natin itatanim. Tapos dito, sa part na to na may mga nakikita po yung mga stick, ang nakatanim naman po dyan ay okra. Okra naman. O, diba? Para tayong taga-Department of Agriculture na ito. Tapos dyan, nagtatanim pa rin po sila ng okra. Tapos, magtatanim din tayo ng talong. Tingin nga po, Ate Julie. Ayan, patingin nga. So, ito naman yung itatanim nating buto ng kalabasa. Kasi nag-ano naman ako ng tingin dito. Ayun, no. Kalabasa Rosalinda, wow. Wala yung live kasi may tumatawag sa cell. Ayan, si Ate Julia magtatanim ng kalabasa. Wala po yung signal kasi may tumatawag. Ayan. So, ito pong pwesto na kung saan nandito yung pinagtaniman natin ng mga gulay. Ay nandito lamang po yan sa likod ng bahay ni Lola Ninita. Ayan. So, halimbawa wala pang nabili, pwede yung dyan, may libangan si Lola dyan. Kasi, may ginawa ho ditong upuan si Lola Ninita, no? Ayan, so may upuan dito si Lola Ninita na ginawa. Lamesa. So, ito po yung nasa ilalim ng puno ng mangga, kaya napakasarap. So, pwede siya dyan tumambay. Tapos, nandito na. Nandito na yung taniman niya. Nandito na. So, hanggang doon na, taniman na po yun ng okra. kami po ay Sa akin nga meron din eh. Dito, ang itatanim naman po nila ay kalabasa. So, maganda daw po dito yung maganda daw po dito yung lupa ng para sa pagtanim ng kalabasa. Oh. Napakalakas po ng hangin para may bagyo eh. So, hindi namin namalayan yung oras dahil sa sarap ng pagtatanim at tayong kwentuhan. Na po pala? Alauna na, pasado alauna na. 1:30 na ata. Baby, mano kamay mo? Tapos tayo magtanim at ayun. So babalik na lang tayo dito, no? Abangan natin hanggang sa lumaki yung halaman na tinanim natin. At ayun, maraming salamat sa inyo mga kailong. Ayan. Thank you.